Hello guys and welcome back to Tarot Page Philippines. And sa video na to gawin natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na may Sun, Moon at Rising na Scorpio. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like na rin. And kung gusto nyo malaman kung ano po yung Sun, Moon at Rising nyo po, sa dulo po ng video meron po tayo ng link para doon. And guys, tandaan natin ha, yung mga readings po natin, they are for guidance purposes. So, of course, use your free will wisely. Okay, so, Scorpio, kamusta ka na ba? Wait lang, kuha tayo ng cards mo pa. Kasi curious din ako eh. So, gawin natin to. This is for September. Ayan, wala na ako, di ba? Yeah. So, September 25 hanggang October 1st. Okay, let's check. Scorpio, kamusta na ba ikaw? So, we have here is yung Eight of Cups. Ayan. So, Eight of Cups mo, tsaka si number 46, Regeneration. So, ano ba yung nakikita natin? Alam mo, Scorpio, tawag dito, itong week na to, it's about emotional, yung masabi ko talaga. Reconstruction. Ang daming gustong ayusin ng universe in terms of your emotions this week. Andun kasi na, alam mo yung you are yung nagsisimula ka ng makita mo yung ano yung kulang, pero kasi hindi sa lahat ng pagkakataon yung kulang, kailangan gawan mo agad ng paraan. Hindi sa lahat ng pagkakataon na yung kulang, alam mo talaga kung ano yung dapat ipuno doon. Parang sa pagluluto siguro yung mga tinatawag na substitution. Ito yung time na hindi mo kailangang mag-substitute. Eight kasi is about the power, about power, about strength. So, andoon na talagang emotions mong medyo imo-mold ngayon ng universe. Yan, ang dami mong ginawa in the last few weeks, on the last few days siguro. Ang dami mong pinagkaabalahan, ang dami mong natutunan, dahil mo na puntahan siguro, iba sa inyo. But this is the time of, sabi nga nung card mo, kahit yung oracle card mo, regeneration. It all boils down doon sa ikaw, yung pinakagitna mo, yung pinaka-core mo. Gustong ayusin 'to ng universe. May mga bagay pa na kumbaga akala mo't okey na, eh. Kumbaga parang 'pag inoperahan tayo, 'di ba? Minsan akala natin tapos na yung operation, pero ang totoo may part 2 pa. Kasi kailangan mo ng kumbaga merong kailangang mag-heal. Ngayon may part 2. So eto na yung part 2 mo. So preparation 'to for something bigger. Preparation 'to sa mga bagay na hindi mo inaasahan. It's a preparation para mas maintindihan mo yung deeper concept mo. Inayos mo na yung interpersonal, eh, ang um, dami mong ginawa, dami mong nakipag-connect ka sa mga tao. So, ito ngayon ibabalik naman, i-reverse mo na ng konti ng cards, i-reverse mo na ng konti ng universe. So, the universe is focusing na sa tinatawag na intrapersonal relationship, yung ikaw naman. Yung kung ano naman yung nandito, kung ano naman yung hinahanap ng puso mo. Yung sabi nga 'di ba nung commercial, follow your heart. Pero paano mo siya ifa-follow kung hindi mo alam kung ano yung laman nun? Sometimes it's very confusing, eh. Pero paano mo malalaman kung hindi ka muna tatahimik, kakalma, then alamin mo, what is it that the universe wants me to understand? Ano ba yung gusto niyang ipahiwatig? Ano ba yung gusto niyang dalin? So ito yung focus ngayon. But what is it that's crossing you? Ayan, card of the devil, tsaka imagine. Ay, dahil yung totoo, naapektuhan ka ng naapektuhan ka ba ng yung mga post-shadow pa ng retrogrades? Kasi, the devil is associated to Capricorn. Ngayon, ang tanong, bakit nagpo-procrastinate karamihan sa inyo? Bakit andoon yung punto na masyado kayong nagle-level down? Parang, hala, paano pag ganito, paano pag ganyan? Yung ganere, yung ganto. Alam mo, wag. Paalala lang kasi yung ruling card mo, 'di ba? It's the devil. Ay, ano pala, sorry, the card of death. So andoon na kailangan you need to learn how to end it. Gamitin mo yung capacity mong 'yon para putulin, sirain at pigilan yung yung procrastination mo. Kasi
okey na, eh, nagfo-flow ka na, eh. Tapos all of the sudden, bam, poof, 'yan, it became Coco Crunch. Bigla kang tumitigil. 'Wag mong hayaang masira yung momentum. Oo, sige andun tayo sa point na napapagod ka, andun tayo sa point na may mga gusto ka i-consider, pero you need to learn. Dapat alam mo ano yung prayoridad mo, alam mo pa rin kung ano yung focus mo, alam mo kung saan ka dapat lulugar. Hindi mo dapat minamadali. Oo, pero kasi iba sa inyo, "Eh, kasi kailangan ganito, kailangan ganyan." Wait lang Scorpio, kasi kapag minadali mo yung sarili mo sa ibang mga bagay, yung priorities mo nagugulo. Yung mga kailangan mong bigyang pansin, nanganganga. Sometimes your imagination is running too wild. Ang life, oo, makulay ang buhay, pero hindi lahat ng bagay dapat kukulayan mo. Siguro 'to yung point na kailangan mong matutunan din na papaano ka lulugar. Ano ba yung limitations mo? Ano ba yung mga kailangan mong, bigyang pansin, medyo kailangang tigil-tigilan, ano yung mga bagay na yun? You will be focusing on that. You will need to understand that. Kasi kung hindi, sabog-sabog ka. Kung saan-saan na lang ikaw mapupunta, kung ano na lang unahin mo, ending, wala ka talagang natatapos. Priority settings is very important, ha? And you need to stick to it. Kumbaga magkaroon ka, sabihin natin, scheduling mo. O ganito, from 8 AM to 9, ganyan. This is my time para sa sarili ko. Magmuni-muni, magkape. Kung nag-yosi ka, go, yosi. Breakfast or what not. Maliligo. Then afternoon, ano yung target mo? You're opening yourself too much sa lahat ng bagay. Ano bang crown card mo? Ayan, kasama tayo si Mikay ngayon. Okay, so we have your magician tsaka co-create. Yung totoo. Sa mga single na Scorpio, Sun, Moon, and Rising. Willing na kayo, no? Hanggang andun yung point na nakikita nyo yung gusto nyo may kasama. Parang andun naghahanap kayo ng partnership in life. Pero wag naman yung tipong kahit sino na lang. Yes, you have options. Options, options, options. Pero andun kasi na wag namang bahala na o kung sino unang dumating. It's time then na you need to have standards. Sabi nga, hindi ka naman basta-basta, Scorpio. Hindi naman kung sino-sino ka lang. No one deserves to be a second option. Walang deserve na pwede na siya. Pagtiyagaan, siya nandiyan. No. You still have your standards. Hindi ka naman naglalaro eh. Gusto mo something na long and lasting. Something na, kasi alam mo yun, ang weird lang sa'yo, pag pumasok ka sa any type of relationship, ini-invest mo 100%. Sarili mo, oras mo, resources mo. And siguro yun, yung pinakamasakit na pwedeng maramdaman is yung Scorpio. Ma-neglect, ma-betray, may iwanan sa ere. Ayaw mo ba maulit yun? Ilang beses na nga nangyari sa'yo? Tapos papayagan mo ulit? Learn from your mistakes, ha? Learn from it. Kasi andun yung punto na history will repeat itself kung hindi mo matututunan ano yung lessons ng nakaraan. Ano bang foundation mo ngayon? So we have here the Ten of Pentacles and Between Worlds. Ano ba? Sino ba mga sa inyo? You're transitioning? May mga andun niya ang pinaghuhugutan nyo ngayon is in changes or you want to make some major changes in your life? Why not? As long as it is all part ng grand design ng universe. Nagtanong ka na ba sa universe kung yung mga plano mong yan, yan talaga ang gusto niya para sa'yo? O baka naman kasi ikaw lang na mag-iisip nun. Remember, malaking pinagkaiba nun kasi at the end of the day, what you need right now is stability din. What you need, ang hinahanap mo. Kasi financially, kaya mo i-secure sarili mo. Karamihan sa inyo, di ba? Kasi creators kayo eh. Ang tanong,
ito na lang, yung mga transition na binabalak nyo ba, inline ba yan? Kasi kung hindi yan inline, magkakaproblema ka along the way. Kasi magkakaroon ng adjustments ng universe para sa'yo. And hindi naman to Harry Potter na poof, isang pitik lang, okay na. There will be a curve. Kumaga sa pag-aaral, di ba? Tinatawag nating learning curve. Do you have that? Do you have enough resources, enough time, yung pasensya para dumaan doon sa learning curve na yon? Kasi kung wala, you better think twice sa mga gagawin mong movements. Kasi kung hindi, ay ko sa Scorpio, manganganga ka talaga. Along the way, masakit yun kapag gumanga tayo. Recent past mo, well, we have here is the Six of Pentacles, tsaka si No Place Like Home. Well, sabi nga nila, home is where the heart is. Ang tahanan is kung nasaan ang puso. Marami sa inyo namimiss na yun, no? Recently, parang andun yung point na yung iba sa inyo, parang nararamdaman nyo na tinatawag kayo pabalik kung saan kayo nagsimula. Yung iba sa inyo parang may mga gustong balikan. Anong masama dun? Actually, maganda rin siya. Kasi yung mga babalikan nyo is either for closure o for continuation. Kayo magde-decide nun. Pero since ngayon, takot kayo na may mga certain fears, kasi Six of Pentacles, Six about harmony. Ang dami sa inyo nakahanap na eh. Parang you felt at home, pero hindi doon sa akala nyong tahanan nyo talaga. Ang masakit kasi Scorpio, minsan, kung sino pa inaasahan natin na magpaparamdam sa atin na pamilya nila tayo, sila pa yung hindi talaga gagawa nun. Sila pa talaga yung magpaparamdam na hindi ka belong. Nakakatuwa nga kasi binibigyan tayo ng chance ng universe to expand, meet new people, and find family in them. Masakit man yung katotohanan, pero minsan, yung hindi pa ating kadugo, yun pa ang magmamahal sa atin na parang isang totoong pamilya. Ano ba yung future na ikaw? Seven of Pentacles, tsaka a leg up. Ayun na nga. Sabi ko na eh. Scorpio, in the next few days, siguro yung development sa'yo, since ang focus nga is ayusin yung emotions mo, kung ano ba talagang gusto mo. Dito kasi na find help. Wala masama magkwento, di ba? Yan, hindi naman lahat ng tao kasi marunong makinig. Yung iba judgmental, aminin mo yan. Kahit ikaw din, may moment na judgmental ka. Pero it does not mean na hindi tayo pwedeng humingi ng tulong. Hindi ibig sabihin, wala tayong pwedeng matakbuhan. Hindi rin ibig sabihin nito, wala tayong pwedeng hingian ng tulong. Keep in mind na life is always changing. Life is about connections. Ang buhay pa, kaya totoo yung kasabihan, no man is an island, na hindi mo kakayanin mag-isa. Wala sa atin ang kaya mag-isa. Pwedeng kaya mo mag-isa na walang tao, pero ando na, you need a companion. Some of us, tulad ko, I have Mikay. Iba naman, they have prayers. Sometimes, we have different things. Yun yung isang bagay na gustong ibigay sa'yo ng universe this time. Yung changes, the help na kailangan mo.
Your physical environment, we have here the Five of Pentacles, tsaka come to the edge. Kapatid, balik tayo dun sa ano ha, sa dun sa second set ng cards mo. Procrastinating. Dude, wag mo sasabihin na, kasi feel ko ganito, ganyan, ganyan. Feelings, yes, valid yan, pero paalala lang, feelings can lie at some point. So, andoon na kailangan mong matutunan how to subdue, how to control, how to take over your own feelings. Kasi kung hindi, ay nga ka talaga in terms of your finances. Yes, nakakapagod, pero kasi may mga iba kang ginagawa na hindi mo na dapat ginagawa eh. Kung ba sa inyo, if I'm reading this correctly, wala namang masamang mag-browse sa mga social media accounts nyo. That's your personal thing. Pero, try to limit it naman. Bigyan nyo naman ng boundaries sa inyo sarili nyo. There's no problem in playing games. Online siguro. Kasi ginagawa ko rin siya. Pero, again, limit is also needed sa mga gantong pagkakataon. Be on top of your own game. Ikaw yung mag-control, ikaw yung magsabi. Oops, dali lang. If you need to gumamit ka ng alarm, gamitin mo. Your emotional environment naman is the Eight of Pentacles and number 17. Fates. Ayun. Huwag natin pangunahan. Andun kasi that your heart is leading you. Huwag natin pangunahan kung ano yung gusto ng universe para sa atin. All in good time, my friend. Sabi nga ni King Solomon, isa sa mga well-quoted verses ko. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. There is a time for everything, a season for every activity under the sun. Meron tayo laging oras para sa lahat ng bagay. If you're rushing yourself, it's a big good luck. Kasi at the end of the day, ikaw ang matatalo. Kasi sabi nga nila, yung mga bagay na minamadali, madali din nawawala. Kaya nga pinapakalma ka lang eh. With your emotions, learn how to control. Kontrolin mo. Ikaw yung dapat naunguna. Ikaw dapat yung may alam. Oops, tama na. Kung hindi na kailangan to. Your hopes and fears is the new life. And Six of Wands. Dahil, umasa talaga tayo. Wala ka pagod umasa, especially kung wala ka assurance. Nakakapagod maghintay kung wala ka talaga, kung hindi mo alam kung may hihintayin ka. Siguro nandun yung point na umaasa ka na things needs to change. Mga bagay kailangan magbago. Pero with the six of wands, andun kasi na in line pa ba yung mga gusto mo sa sinasabi or plano ng universe? Magtanong ka kasi. Hingi ka ng advice, manghingi ka ng karunungan. Kasi kung hindi mo gagawin yun, manganganga ka along the way. Ikaw yung mahihirapan, ikaw yung magiging talo. Ikaw yung mapupunta sa punto na, ay wala na, ganito na lang. Andun yung point na basta yun. Hindi mo ma-achieve yung kailangan mo ma-achieve. Kasi, hindi ka sumusunod sa plan. Remember kung ano yung plan ng universe is far better. Lagi mas maganda yung compared sa gusto natin. Akala natin yung gusto natin yun yung kailangan natin. Magkaiba yun. Ito yung possible future mo. Seven of Wands and TikTok. Magpapadalos-dalos ka talaga sa mga desisyon mo din eh. Pero, sana bago mo gawin yun, i-consider mo lagi, ano yung pwedeng maging future? Ano yung pwedeng kahinatnan?
Saan papunta 'tong mga bagay na 'to? Kasi dalawa lang makokontrol mo, dalawa lang. Iniisip mo at reaksyon mo. The rest sa paligid mo hindi mo makokontrol. Hindi mo mapipilit na eto yung sabihin nila, eto yung maramdaman nila, eto yung reaksyon nila. 7, it's about wisdom. It's yung passion. Oo, water element ka, Scorpio. Pero andun na, napapaget na ang kanilibra tsaka ni Sagittarius. Dalawang sign who are logical. Seek help from them. Kasi kung hindi, makikita mo yung mga decisions mo magiging one-sided. At again, meron tayong curve. Kapag nawala tayo sa path na nilaan ng sansinukob para sa atin, ending neto, kailangan mag-rearrange ang universe and it takes time. So make the right decisions. So I hope nakatulong po yung readings natin sa'yo. At tandaan yung mga readings, they are for guidance purposes. So use your free will wisely. So kung bago po kayo sa channel, don't forget to please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung nais nyo pong supportahan lumago ang ating channel, you can either click the join button sa baba or yung heart na may thanks. And kung naghanap po kayo ng mga charms, crystals, incenso, private reading, and even spell works po tulad ng prosperity spell, message me po sa Tarot Page Philippines Facebook page. Same name po tayo in Facebook. So guys, maraming salamat sa inyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita kita very soon. And always remember, please be safe and goodbye for now. Thank you.